I hope di po kayo nabaha lahat at naasahan ko pong nabaha naman kayo dahil sa sobrang lakas po ng habagat at nagkasunod pa yung bagyo. Hindi po ako natuloy sa Baguio City last week. Hindi ko kasing tapang yung mga pumunta dahil hindi pwede sa tubig yung sasakyan. Dahil lubog po ang kamiling, hindi ako makatawid. At ang Dagu Pond ay pond na rin, kaya hindi na po ako nag-attempt to go. But yung mga kasama ko po from Tarlac, sila pastor dito ay pumunta dahil dadaan lang naman sila ng expressway. Moving to the ministry, ay iba-iba po yung dinadanas. Merong mga matapang kamukha lang iba. They will pass through mga bagyo para lang makarating sa mga ministries na dapat po nilang gawin. Yung iba naman, yung mga simbahan nila ay nabaha. Pero si Paul has something different ang ipinagawa ng Diyos sa kanya. Na kung saan ang Diyos ay meron siyang nais ipatapos sa manggagawa ng Diyos. Samahan niyo po ako sa aklat po ng Gawat, Kabanatang 27. Acts 27, verse 1. When it was decided that we should sail for Italy, they delivered Paul and some other prisoners to a centurion of the Augustan cohort named Julius. And embarking in a ship of Adriamitium, which was about to sail to the ports along the coast of Asia, we put to sea, accompanied by Aristarchus, a Macedonian from Thessalonica. The next day we put in to Sidon, and Julius treated Paul kindly and gave him leave to go to his friends and be cared for. And putting out to sea from there, we sailed under the lee of Cyprus, because the winds were against us. And when we had sailed across the open sea along the coast of Cilicia and Pamphylia, we came to Myra in Lycia. There the centurion found a ship of Alexandria sailing for Italy and put us on board. We sailed slowly for a number of days and arrived with difficulty of Cnidus. And as the wind did not allow us to go further, we sailed under the lee of Crete of Salmone. Coasting along it with difficulty, we came to a place called Fair Havens, near which was the city of Lasea. Manalangin po tayo. Ama, kami po ay lumalapit sa inyo, mihingi po kami ng tulong. Sa amin pong pag-aaral ng inyong mga salita, patuloy po kaming samahan at tulungan. Pinalathala niyo po ito at nais ninyo namin pong makita ang layunin. Tulungan niyo po kami kung ano po yung gusto niyong ipaunawa sa amin sa pagsulat po ni Dr. Lucas, ay mahamon din kami at ma-encourage to move on and press on to the ministry. Sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Sa pag-usad po ng pag-aaral po ng aklat po ng Gawa, mabilisan na po yung huling bahagi dahil karamihan po nito ay mga istorya and not dealing much sa maraming detalye po ng mga misyon o paglilingkod po ng manggagawa ng Diyos. By the way, tatapusin ko po ang Acts 27 sa araw na ito. Kaya pag-usapan po natin, Paul sailed to Rome. Ang verse 1 to 12, patungkol po yan sa pasimula ng kanilang paglalakbay. Pasimula, the start of travel. And verse 13 hanggang verse 26, the storm, yung bagyo.
And then ang verse 27 to 44, the shipwreck. The start, the storm, and the shipwreck. Ito po yung pag-uusapan natin. Ano nangyari sa istorya? At paano ito umuusad? Paano ito gumagalaw? At paano nangyayari ang lahat as the ministry of Paul? Yung mga trials in the past, nakailan trial po siya, halos 4, yung kung trial ang tawag, kay Lysias, sa centurion, nag-gather, nag-meeting, wala siyang napala. Kay Felix, wala silang napala. Kay Festus, wala ding napala si Festus. And then, inirefer po kay King Agrippa, who is a Jew, at meron siyang alam sa sistema ng mga Hudyo, wala rin silang nakuha na mas madali sana ang kanilang problema. Kung ang problema ni Apostol Pablo ay paglabag sa mga panuntunan o batas ng Roma, tapos na po lahat ito. Kaya lang ang issue is about religion, at ang problema sa kanilang religion, hindi siya worth para ikulong o patayin siya ng Roman soldiers si Paul. At wala silang madahilan. Ginugulo ba niya ang Israel? Hindi. Nag-cause ba siya ng maraming kaguluhan? Hindi. Ano ang issue? Simple ang sinasabi lang sa mga discussions nila. Sinasabi ni Apostol Pablo na yung Jesus ay muling nabuhay. At ito yung hope natin, mga kapatid. Kung if Jesus Christ hindi nabuhay na maguli, wala tayong pag-asa. Mananatili tayo nagtitiwala at umaasa sa kagulumihanan at sana magkaroon ng kapayapaan sa Pilipinas. Ang sabi ng Pangulo natin is, new normal na ang binabaha. Ang Pilipinas, yun na po yung new normal, binabaha, binabagyo. Basta tumulan, babagyuhin tayo at mababaha. Ito na yung new normal. Kaya po pagka mulan, asahan nyo nababaha. Saan ang solusyon? Gagawa ng mas maayos na dike at hindi ayuda ng ayuda. But anyway, kung yun yung pag-asa natin, Pastor, maayos ba? Maganda ba? Dati ang balita lang, naggigera ang Iran at ang Israel. Dati Israel at yung Philistine, pinagtatalunan at doon sa Gaza Strip, nag-aaway. And then yung Syria uma-attack sa Israel, which is magkatabi lang sila. Tapos nagkaroon ng Israel-Iran at they keep on attacking. Lately, ang naggigera ay Cambodia, Thailand. Abalitaan nyo ba? Doon sa kanilang boundary, naka-alerto ang Thailand and they keep on attacking at binobomba nila yung Cambodia. Ayun ang kanilang issue. Sana hindi naman Pilipinas, China ang susunod. Ang nagtatalo ngayon yung pro-impeachment tsaka ayaw sa impeachment. At ewan ko, ang pinagtatalunan din, hindi na sila natapos. Ngayon, sumali pa yung Supreme Court. Supreme Court, the Senate, and the Congress. Dati magkaaway ang Senate at Congress, ngayon magkakampi na sila against sa Supreme Court. Naintindihan ba natin, mga kapatid? Kung ito yung kapayapaan na hinahanap niya, Pastor, nasa mundo ang kapayapaan, nasaan? Kaya wala dito. Kung sinasabi ni Paul ang hope natin is to be in heaven, to be in the new heaven and the new earth, iyon po yung pag-asa na mayroon. Ito ang mangyayari. Kung nung panahon ng last week, natakot kayo sa baha at meron tayong mga bagyo, si Paul, para makapangaral lang sa Rome, bago siya makarating, dadanasin niya ang kakaibang kagulumihanan sa kanilang paglalakbay. Ulitin ko sabi ko nga, pero mas madali, nandun na siya sa Asia Minor dati, tapos pumunta siya ng Macedonia. Kapag tiningnan niyo ang Italy tsaka Macedonia, magkatabi na sila halos. Konting tawid lang ng barko, nandun na sila. Pero iba yung gusto ng Diyos. Has to pass through at ipapakita sa atin yung detail ng shipwreck. Kung iisipin niyo lang po yung pag-iistorya, ang haba-haba ng istorya, pero merong nakalagay na isang chapter for shipwreck.
Alam niyo yun, yung travel na yon, ah, kung ako nag-istorya, hindi ko na ilalagay ito. Kung ako po, hindi ko na ilalagay. For what reason? Bakit hindi ko siya ilalagay? Kung ako, ang ilalagay ko na lang is chapter 27. Naglakbay kami, nakaranas kami ng shipwreck, at kami nakarating pa rin, at eventually umabot din kami ng Rome. But for what purpose yung details dito? Ito po yung naging struggle ko, no? Ba't ang haba naman ito? 44 verses po ito nung hinati-hati, ng mga naghati-hati ng mga verses. At inilagay ang isang chapter. Linagyan siya ng isang chapter para sa kanya lang, yung travel lang. Ang dami pong travel ni Paul. Tama, no? Alam niyo ba, marami siyang travel, marami siyang mga paglalakbay. Ito lang yung merong details. Ito lang yung merong detalye na kung saan meron siyang gustong ituro sa atin si Dr. Lucas. Ang haba ng istorya niya 44 verses sa pagkakahati. Do dati wala naman po mga verses, ano. At nilagyan din nila ng isang chapter nung naghati ng chapter. Pwede namang wala. Pero it's specific po para sa kanya. Ngayon pag-usapan natin, paano ba yung pagsisimula ng kanilang paglalakbay? Verse 1, when it was decided that we should sail for Italy, yung concern doon sa chapter 26, hindi alam ni Festus, sinabi niya kay King Agrippa, hindi ko alam kung ano yung susulat ko para pag pinadala ko to sa Rome, pag pinadala ko siya sa Rome, anong sasabihin ng emperador? Ano isusulat ko sa kanya? Ito yung kaso nito at humingi siya ng paghahatol mula sa emperador, kaya papadala ko siya sa inyo. Finally, nakaisip na sila ng sigurong isusulat, which hindi na po linagay sa atin, para sa atin ni Dr. Lucas, kasi mukhang hindi naman po yung importante. Importante, yung maglalakbay na at meron ng desisyong mangyayari. Ang desisyon, walang desisyon. Okay? Hindi siya ma-decide whether patayin o ikulong, manatiling ikulong, at kung ano pa yung gagawin. Ang simpleng solusyon na lang, padala kay Caesar. Kaya ang difficulty nun, kung makakalaya siya sa Rome, di na natin alam. Mukhang nakalaya naman, pero matagal po yun para mangyari. O, tingnan po natin, sabi niya, finally, nakapag-decide na sila. Padala lang natin sa Italy. Doon ang Rome. Andun yung seat of the governor, o ng emperador po nila. Okay, they delivered Paul and some other prisoners to a centurion, ang pangalan ay Julius. At mukhang there's a good part in it. Okay, sabi niya sa verse 2, and embarking in a ship of Adramyttium, which was about to sail to the ports along the coast of Asia, we put to sea, accompanied by Aristarchus. This is a familiar name na galing po siya ng Macedonia at mula sa Thessalonica, from Asia. From Thessalonica siya, galing na Macedonia, kasama si Apostol Pablo. Hindi bago yan, nabasa natin sa Aristarchus. Sa chapter 19, Aristarchus ay nandoon. Siya yung nakita nila na kasama ni Paul sa Jerusalem na ibinintang kay Paul na ipinasok niya sa temple. Si Aristarchus po yun. Hanggang ngayon magkasama pa rin sila, no? Di natin alam whether si Aristarchus ay umuwi na masyal o etc. But isa lang yung klaro. From chapter 19, kasama ni Paul sa Jerusalem, ngayon kasama niya pa rin dito sa barko. Ito po yung freedom na meron na ibinigay po sa kanya. Okay, sabi po sa verse 3, the next day we put in at Sidon, and Julius treated Paul kindly and gave him leave to go to his friends and be cared for. Mga kapatid, huwag niyo i-imagine, nakakalaya si Paul, nandun siya sa kung saan-sang lugar. Nasa barko po ito. Okay. Hindi ito yung nandun sa Saraya tapos malaya. Mga kapatid, nasa barko. Malaya siya, nasa barko. No, doon lang po siya malaya. Doon siya But
the fact na binabanggit ni Dr. Lucas to, kakaiba sa ibang mga bilanggo, hindi sila malaya. Pero si Pablo ay malaya para gawin ang bagay nito. Una-una, tandaan po natin, si Pablo ay Romano. At wala silang akusasyon na nakalagay para sa kanya. Alam naman po yun ni Julius na wala siyang kasalanan and they could do this some freedom. Kaya si Pablo ay merong ganitong kalayaan. Kita po yung privilege siya, no? And putting out to sea, from there we sailed under the lee of Cyprus. At kung makita niyo po yung mapa niyo ulit, ayan na naman yung mapa, no? Kapag yung mapa, tinignan po ninyo, dadaan po yan doon sa... Kapag malapit kayo sa Syria, makikita niyo si Cyprus. Dadaan po sila doon. Yun po yung mga dadaan. Babanggitin naman po yan. No? Kapag meron po kayong mapa sa likod or yung kung Bible nyo masyadong maraming mapa, madali na sa page na kasunod lang po yan. Yung sa akin kasi meron na nakasunod. Dadaan po yan, tatabi sila ng Cyprus doon sa tuktok niya, tapos lalapit po sila sa Asia Minor. Yun po yung kanilang dadaanan. Mukhang di naman kayo masyadong, pag may titingnan na lang kayo sa mapa nyo, Paul's missionary journey kasama po yung travel to Rome. Okay, because the winds was against us. Verse 5. And when we had sailed across the open sea along the coast of Cilicia and Pamphylia, mga familiar naman mga lugar na binisita ni Apostol Pablo yan, ganon din ni Barnabas o ni Bernabe. We came to Myra. Kita na naman yung mapa. Yung mapa talaga yan. Kaya yung Myra ay nasa ilalim po siya ng Lycia. Tapos yung Cnidus ay malapit din po sa lugar na yon, sa taas ng Crete. Ngayon po yung description. Pag di nyo nakikita yung mapa, para lang kung pag dinidescribe siya, lumilipad sa isip nyo. But when you look at the map, makikita nyo naman po how it moves. Sana may map kayo sa mga likod ng mga Bible nyo. Verse 8, coasting along with difficulty, we came to a place called Fair Havens, near which was the city of Lasea. Ayan po yung lugar na kanilang pinagtambayan muna habang sila ay nandoon. Yung Lasea ay nandoon na po sa Crete. Okay? Parang hirap i-describe, ano? Pag may mapa po kayo, nandoon na sa ibaba po ng Crete yan. Tapos mag-move sila ulit. Tapos makakarating ng Phoenix. Tabi-tabi na po yan na nasa Crete. Tuloy natin ang verse 9. Since much time had passed, and the voyage was now dangerous, because even the fast was already over. Yung fast is, ang assumption is the Passover. Na may tapos na po yung kanilang Passover. Paul advised them, saying, Sirs, I perceive that the voyage will be with injury and much loss, not only of the cargo and the ship, but also of our lives. Okay, nagbigay ng warning si Paul, parang hindi maganda yung voyage. Okay, ang pinagkaiba ganito, bisan parang madali natin, Pastor, bakit hindi sila sumunod kay Paul? There is a difference in it. Si Pablo ay teacher of the law, Pariseo. Si Pablo ay hindi sailor. Marami siyang karanasan na sumakay siya ng barko, pero hindi siya sailor. Kaya yung kanyang advice at kanyang sinasabi ay, alam niyo yun, parang pag sinabi na yan sa kapitan ng barko at doon sa may-ari, mukhang hindi talaga siya pakikinggan. Kaya sa verse 11, but the centurion paid more attention to the pilot, that's the captain, and the owner of the ship, than to what Paul said. Reasonable naman po ito, no? Baka sabihin nyo, Pastor, kasi ba't hindi sila nakinig kay Paul? Unang-una, sino si Paul? Sa Pharisee. Sabay sailor, no? Sabay nagmamaneho ng barko, ni bangka, kaya hindi rin. Kaya kung itong mga
kapitan at yung may-ari ng barko ay di naman sila naniniwala kay Paul as an apostle. How would they believe him? Kaya naintindihan natin, bakit hindi nila sinod si Paul? Sino si Paul? Isang prisoner po ito. Then giving advice to them. Malamang-lamang hindi po siya pakikinggan. Kaya sa verse 12, and because the harbor was not suitable to spend the winter in, the majority decided to put out to sea from there. And on the chance that somehow they could reach Phoenix. Kapag nasa mapa kayo mga kapatid, makikita niyo yung Lasea, tapos susunod na harbor sa baba, ay sunod-sunod lang po yun, yung sa Kayuda, may maliit na island pa doon sa ilalim po ng Crete. Tapos, Phoenix. Kaya lang, sabi niya, but both facing west and northwest and spent the winter there. Hindi rin siya makakarating. O, yun po yung unang parte ng kanilang paglalakbay. Pero okay pa rin. Okay. Pastor, okay lang pa. Magulumihanan po siya. Magulumihanan. Pinagkaiba po nila sa panahon po natin. Meron na po tayo mga warnings whether to go or not on a sail. Sila wala. Usually, tumingin lang po yan sa labas kung merong makapal na ulap, may bagyo, yun lang po yung ginagamit noon. No, hindi po kamukha ngayon kapag may bagyo, sasabihin sa atin, yung bagyo dito dadaan, ang galing ng Pag-asa, Alam niyo po yun? Dito papasok yung bagyo, tapos lalabas po siya, tapos dadaan sa lupa, which did happen. Kita niyo ba yung how it works? Ang galing, Mamamangha ka sa galing nila, tapos pagka may maraming nasalanta, galit na galit tayo sa kanila. They're good sa kanilang pag-aaral po ng mga bagyo ng Pilipinas. Ang galing nila kung paano nila sinasabi sa atin. Pero talagang new normal na po yung baha. Yan lang yung problema natin. At mahirap lang tanggapin, pero alam mo yun, yung talagang magaling sila paano nila. Inaral talaga nila yung paano dumarating yung mga bagyo sa Pilipinas. Minsan kayo magtaka, Pastor, sabi ng Japan dito dadaan. Tandaan niyo po ito, Pag nanonood kayo ng pagpasok po ng bagyo sa Pilipinas, better trust your Pag-asa more than any others. Mas alam po nila yung... Hindi naman sa... Pastor, mas delayed tayo, mas advanced sila. Totoo po yun. But yung Pag-asa dito nag-aral. Kaya inaral po yung sarili nating panahon pagkakataon. Siyempre, bagyo po yun. Sumasabalate pa rin tayo, sila. But they know better. They know better. Hindi sila magaling na magaling, but they know better. Ngayon, daraan si Paul sa bagyo. Ito na po yung mahirap, Mabagyo ka na nasa bahay ka at lumipad na yung bubong mo na nasa bahay ka. Huwag ka lang nababagyo sa hindi mo lugar. Alam niyo ba yan? Yung difference po nun. Pag nabagyo ka, mas maganda nasa bahay ka. Ibig sabihin, nandun ka sa lugar nyo at you can find shelter. Mahirap po yung nababagyo ka sa wala ka sa lugar mo. Yun po yung sa mga difficulty namin pagka nagtatravel, pagka magtuturo kami sa ibang lugar. Minsan ang complain ko, bakit naman panahon ng tag-ulan tayo pumupunta sa ganito? Tinatanong ko na kasi yung Baguio, bakit Baguio kami ng July? Bakit hindi na lang October para mas malakas yung bagyo? Hindi po. Yun yung tanong ko kasi, bakit Baguio tayo ng July? Alam niyo naman magsasara ang Quezon Road pagka umulan, ang Baguio. There is a Marcos Highway na nag-close kahapon, tapos bumukas ulit ang kalahati. But yun po yung mga schedule kasi, yun yung naka-schedule. Susunod nila sa Baguio will be October. Kaya yung mga set schedules po nila. Anyway, let's see the storm. Ito po yung bagyo na darating sa verse 13. Now when the south wind blew gently, supposing that they had obtained their purpose, they weighed anchor and sailed along Crete. Sa ilalim po ng Crete po yan. Close to the shore, para malapit lang. Soon the tempestuous wind, called the North
Easter. May pangalan na pala yung mga bagyo nila, no, kamukha sa atin. Struck down from the land. And when the ship was caught and could not face the wind, we gave way to it and were driven along, running under the lee of a small island called Cayuda. Nandun po yun sa ilalim ng Crete. Ano naman, yung mapa nyo na Crete, sa ilalim po ng Crete, merong tuldok na maliit dyan. Kaya may tuldok, tapos nandun po yung Cayuda. Doon po sila nagstay. Okay. We managed with difficulty to secure the ship's bow. After hoisting it up, they used supports to undergear the ship. Nagtali po sila. Then fearing that they would run aground on the side Syrtis, they lowered the gear, and thus they were driven along. Since we were violently storm-tossed, they began the next day to jettison the cargo. Tinapon na po yung mga laman. Okay, para gumaan po yung barko nila. 19. And on the third day, they threw the ship's tackle overboard and with their own hands. When neither sun nor stars appeared for many days, and no small tempest lay on us, all hope of our being saved was at the last abandoned. Ngayon, gusto niya pa magbarko. Ang inintindihan po natin, pag sinabi ng pag-asa, bawal po maglakbay, o ng mga Navy, bawal maglakbay ang barko. Pwede kasi mangyari to, whether malakas at hindi. Kapag malakas po yung alon, nakakatakot din. Nung nasa Dipolog po kami, ang pinaka-pangit na part ng Dipolog is morning. Kapag nandun ka sa kanilang baywalk o boulevard, yung umaga, sobrang lakas po ng alon. Pagkagabi, payapang-payapa. Masarap tumingin ng sunset. Pero yung hampas ng alon, sabi ko, ba't malakas? Tapos high tide sila sa umaga. Pag hapon naman, makikita mo na yung buhangin, naglalakad yung iba, tapos bababa yung tubig, tapos payapang-payapa. Pero nakakatakot. So, kakatakot pagka ganito. Sabi nga nila, nakakatakot. Kapag, alam mo, sa barko, may bagyo, talagang bawal. Kaya lang, mas matapang yung kasama ni Pablo. Baka sabihin ni Pastor, bakit di na lang sila pumayapa? Gusto na nilang ihatid yung karga nila. Ano? Isa sa difficulty nito, may bilanggo silang kasama. Gusto na nilang maihatid. At kailangan matapos yung bagay na to. Verse 21. Since they had been without food for a long time, Paul stood up among them and said, Men, you should have listened to me and not have set sail from Crete and incurred this injury and loss. Babalikan na sila ni Paul. Okay? Sana nakinig kayo sa akin. Ayaw nyo makinig. O yan tuloy yung nangyari. Siyempre, yung may-ari, guilty dyan. Kaya masisira yung barko niya. Verse 22. Yet now I urge you to take heart, for there will be no loss of life among you, but only the ship. Okay. Kung kayo may-ari sa ship, sana namatay na lang sila, wag lang yung ship. Pero yung ship daw ay masisira. For this very night, there stood before me an angel of God, to whom I belong and whom I worship. And he said, Do not be afraid, Paul. You must stand before Caesar. And behold, God has granted you all those who sail with you. And this time, mga kapatid, ibang usapan na. May message na siya mula sa Diyos. And I think paniniwalaan na siya dito. Bakit? Sinabi niya na nung una huwag na tayong maglakbay at tayo ay may hirapan sa ating paglalakbay. Kaya tinuloy nila, ginawa nila yung kanilang paraan, pinagaan yung kanilang barko para mas maganda yung travel at mas kayanin nila yung hangin, hindi pa rin nila kinaya. And this time, kailangan na sila makinig. So, verse 25.
So take heart, men, for I have faith in God that it will be exactly as I have been told. But you must run aground on some island. Mga kapatid, hindi ko ma-imagine yung ministry at gagawin ni Paul. Sa kalagitnaan ng dagat, sa kalagitnaan ng bagyo, na kung saan masisira yung barko, sinabi ng Diyos kay Paul, aharap ka kay Caesar. Alam mo yung difficulty nun? Will I? Sa kalagayan namin, wala pa yung bagyo na problema na kami from Caesarea. Okay? From Caesarea to Cyprus, at nakarating kami ng Asia Minor, tapos bumaba kami sa Crete. Pagdating na, wala pa kaming nadaanan na naging mapayapa yung aming paglalakbay, aabot ba ako kay Caesar? Pero ito yung pangako ng Diyos. Bago umuwi si Apostol Pablo sa Jerusalem, alam na niya na siya ay kailangan dumaan sa Jerusalem at mabibilanggo at siya ay pupunta sa Rome para mangaral ng salita ng Diyos. Alam mo yung difficulty ng process. There is no easy way. Minsan nakala natin, pastor, ang evangelism ba ay madaling trabaho? Hindi po. Kailan hindi to naging madali. Kahit po sa pasimula ng simbahan na to, alam po ng mga nauna dito, gaano kahirap ang dinanas ni Pastor Aquino to start a ministry. Minsan nakala nila, pastor, mag-Bible study and then lalago. Hindi po ganon kadali po yon. Ang Grace to You ay pinasimula ni John MacArthur. Hindi po ito simply nagtayo si John MacArthur ng church. It is a group of young men na nag-aaral at gustong matuto ng salita ng Diyos. And in their community, walang gumagawa noon. Doon po nabuo yung Grace to You. These young men na nag-aaral at gustong mag-aaral ng salita ng Diyos, and then doon sila nakapag-start ng group. Hindi po ito yung may church, tapos mamanahin po ni John MacArthur sa kanyang tatay o sa kanyang lolo to start the ministry. Hindi po siya ganon. Now, merong ibang mga nag-start na parang madali, pero hindi po ganon kadali. Ang Saddleback ay nagsimula siya ng building kagad. Nagsimula silang small group. At ang technique niya ay nagpakain nung siya magsimula ng kanyang ministry. But the rest is history. Pero ayon sa Saddleback, hindi madali how they started the ministry. Mahirap. Kaya sabi ko, bakit kailangan isulat ni Dr. Lucas ito? At ilalagay niya in full details. It's simply like this. Sinabi ng Diyos, Paul will go through Jerusalem at mangangaral po siya sa Rome. Tutuparin po ng Diyos yun. Whatever it takes. Ito man at malimang barko, malimang desisyon na ginawa ng kapitan ng barko, maliman ng desisyon ng may-ari ng barko, iyahatid pa rin ng Diyos si Paul kay Caesar. Whatever it takes. Ganon din po sa atin. In the ministries ng ating mga buhay, whatever it takes, iyahatid ka pa rin ng Diyos sa ministry kung saan kanya gustong dalhin. Whatever it takes. Siyempre, we could take a better way. Halimbawa, yung piloto at yung may-ari ng barko, they could have taken the better way. Tama ba? Pwede silang, alam niyo ba, wag na muna silang tumuloy, which is advice naman ni Paul that came from the Lord. They could stay, but di sila nagtiwala. Verse 27, and let's see the shipwreck. When the 14th night had come, pang-14 na araw na po ito, as we were being driven across the Adriatic Sea, about midnight, the sailors suspected that they were nearing land. So they took a sounding and found 20 fathoms. A little further, and they took a sounding again and found 15 fathoms.
And fearing that we might run on the rocks, they let down 4 anchors from the stern and prayed for day to come. And as the sailors were seeking to escape from the ship and had lowered the ship's boat into the sea under the pretense of laying out anchors from the bow, Paul said to the centurion and the soldiers, "Unless these men stay in the ship, you cannot be safe." Then the soldiers cut away the ropes of the ship's boat and let it go. Anong idea, mga kapatid? Ang barko, meron siyang maliliit na bangka. Sa atin, mga pump boat pa yon, o yung dihangin. Tapos, ibababa yun para makasakay yung iba. Okay, kung nanood po ka ng Titanic, yung isang portion doon, meron sila mga bangkang maliliit na unang sinakay yung mga babae at saka yung mga bata. Tapos, nahuli na po yung mga lalaki. Kaya maraming nalunod na mga lalaki. Meron ba talagang gano'n na mga barko? Yes, meron po silang emergency para doon. Kahit po yung mga modern ship natin, meron po silang mga gano'n. Siyempre, hindi na po yung yari sa kahoy, but rubber ang meron. But itong mga to, gusto nilang tumakas at maiwan na yung iba. Sabi ni Paul, unless mag-stay yan, they will not be saved. Kaya yung mga sundalo, sila na po yung pumutol ng mga lubid ng kanilang mga bangkang maliliit. Verse 33. As day was about to dawn, Paul urged them all to take some food, saying, "Today is the 14th day that you have continued in suspense and without food, having taken nothing. Therefore I urge you to take some food, for it will give you strength. For not a hair is to perish from the head of any of you." And when he had said these things, he took bread and gave thanks to God in the presence of all. He broke it and began to eat. Sabi na, Pastor, nag-Lord Supper siya. Hindi ko po alam kung Lord Supper yung senaryo, ang sabi lang, natin tinapay, tapos sila'y kumain. Parang hindi naman siya Lord Supper. Wala pang alak, But anyway, hinati yung tinapay at in-encourage silang kumain. Yun po yung pinakasuma nun. Verse 37. We were in all 276 persons in the ship. And when they had eaten enough, they lightened the ship, throwing out the wheat into the sea. Now when it was day, they did not recognize the land, but they noticed a bay with a beach, on which they planned, if possible, to run the ship ashore. So they cast off the anchors and let them in the sea, at the same time loosening the ropes that tied the rudders. Then hoisting the foresail to the wind, that they made for the beach. But striking a reef, they ran the vessel aground. The bow struck and remained immovable, and the stern was being broken up by the surf. The soldiers' plan was to kill the prisoners, lest any should swim away and escape. But the centurion, wishing to save Paul, kept them from carrying out their plan. He ordered those who could swim to jump overboard first and make for the land, and the rest of the planks or on the beach of the ship. And so it was that all were brought safely to land. Mangangaral ka lang. Alam mo, mangangaral lang siya sa Rome as a prisoner, dadaan pa siya sa ganitong bagay. Pero imagine this, brethren. Yahatid ng Diyos si Paul sa Rome to evangelize. Kung ang kasunod niya, matutuklaw pa siya ng ahas. Hindi ito madali. But bakit nag-request si Paul to go to Caesar? Balikan po natin yung istorya. Bakit siya nag-request na siya ay makikipagkita na lang kay Caesar at hindi na siya makipagkita sa
Hindi siya makikipag-usap sa Jerusalem. That's simply to save himself. Para hindi siya mamatay sa threat o sa layunin ng mga Hudyo na patayin siya, ang hiningi ni Apostol Pablo ay kay Caesar na lang siya harap. Ang problema, sa kanilang paglalakbay, ito naman ang meron. Hiningi ko na pumunta kay Caesar para safe ako, pero ito yung meron. Ang pinagkaiba lang, may promise ang Diyos kay Paul that he will be safe kapag siya ay naglakbay. Whatever it takes. Gaano man ang dadanasin niyang kagulumihanan, iyahatid siya ng Diyos sa Rome para mangaral. It's not simply para haharap siya kay Caesar. Para magbigay ng hatol si Caesar, malaya siya, hindi siya makakalaya. Iniligay siya ng Diyos doon para mangaral ang salita ng Diyos. First audience, soldiers. At kung humarap po ito kay Caesar, malamang-lamang nangaral siya sa harapan ng emperador. Bakit? Sasabihin niya ulit yung testimony. Mga kapatid, yung testimony niya hindi yung dati ako masama, ngayon mabuti na akong tao. Dati ako mangiinom, hindi na po ako mangiinom. Hindi po yun ang testimony na meron dito. Ang testimony na meron si Paul is paano nag-cruise ang landas nila ng Diyos. Ano po, hindi yung dati akong umiinom. Dati po akong nangungutang, ngayon ako'y nagpapautang na, was worse. Tapos tuwan-tuwa yung mga tao, palakpakan, pinagpala siya ng Diyos. Ba't ka papautang? Negosyo na niya pagpapautang, pinagpala ng Diyos. Nung nasa Dipolo po kami, kausap namin ng isang pastor na hindi siya yung main pastor ng church, nagtatrabaho siya sa land bank. Anong trabaho mo, pastor, sa land bank? Sabi ko. Ako sa loan. Hindi ikaw nagpapahirap sa farmers. Oho, sabi niya. Sinabi niya yun, Siya yung in charge ng loan ng Dipolo Land Bank. Nung sinabi niya sa loan siya, di pinapahirapan mo yung mga farmers. Simple lang yung sagot niya sa akin. Opo, sabi niya. Nagtaka yung ibang pastor, bakit? Sabi, bakit mo pinapahirapan? In a sense, pinapahirapan ko sila. Kasi papatungan ko yung lupa nila, sabi niya. Tapos, nahirap na sila magbayad. Pag sinabi mo ako, pastor, dati ako nangungutang, ngayon ako na yung nagpapautang. Pagka lending company ka nagpapautang, pinapahirapan mo sila. Ayun sabi po nung pastor, hindi ako. So, yung line niya yun Tinanong ko lang siya kung kala ko hindi sasagot niya sa akin. Oo, sinagot Kaya mga kapatid, isipin niyo po to. God is sovereign. We have to trust Him. Kung anong sinasabi niya sa salita niya, we have to follow that. Bakit? Tutuparin ng Diyos anuman ang kanyang pinangako. Whatever it takes. Even though it seems to be negative sa buhay po natin, ang plano ng Diyos ay mapapangyari. Whatever it takes. Shipwreck? Yes. Persecution? Darating. Trials? Darating. Tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako? Yes. Pero mga kapatid, tandaan niyo po ito. Hindi pinangako ng Diyos kapag ikaw ay nanampalataya, yayaman ka. Wala siyang pinapangakong yayaman ka. Ang isang tao pag nanampalataya kay Jesus Christ will be saved from darkness to light. Hindi na po sinabing yayaman. Mahihirapan tayong maghanap. Pag ikaw ay nanampalataya sa Diyos, ikaw ay yayaman. Kahit wag gagamitin, pastor, sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and all these things will be added unto you. Pag binasa niyo po yun, that is your needs. Hindi po dadami yung kayamanan. Sabi na, you will be provided. Enough. Iba po yung blessing niya when you do hard work. Hindi yung hard work,
may kapalit na pagpapala mula sa Diyos. That is hard work. Pero yung mananampalataya ka, tapos yayaman ka, at bibigyan ka ng Diyos ng liglig, siksik, umaapaw, when you give to the Lord, is out of line. Kung narinig nyo na, paulitin ko to. Pag narinig nyo ang liglig, siksik, umaapaw, patungkol po yun sa pagpapatawad. Kapag ikaw nagpatawad, patatawarin ka ng Diyos. Liglig, siksik, at umaapaw. Kapatawaran, hindi pera, hindi kayamanan. Ano po? Pag pinalitan niyo po yun na kayamanan, you did not believe on the scripture. That's adding to the interpretation of the text. Walang sinabi kapag ikaw ay nag-offering, yayaman ka. Walang sinabi yung Biblia kapag ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, yayaman ka. Dahil si Jesus Christ ay namatay as a carpenter. Si Lazaro na may pananampalataya sa Diyos, namatay siya na pulubi. Pastor, merong mayaman. Merong mayaman, pero hindi pinangako ng Diyos na yayaman ka. It's a payment of their hard work. At ninais ng Diyos na yumaman siya through His work. Hindi to magic. Pag nanampalataya, yayaman, pastor. Wala nang sakit. Pag nagpalit na po yung katawan natin ng bagong katawan, wala na sakit. Pero habang suot natin tong katawan na to, kapag nagpalit ang panahon, sisipunin ka. Pag nabasa ka sa ulan, di ka naligo ka agad, sisipunin ka pa din. Kapag nagpagod ka at napawisan ng likod mo, naglaro ka, napawisan ng likod mo, pinabayaan mo siyang natuyo, sisipunin ka. Huwag kang magbintang. Alam niyo yun? Pag ganun po yung katawan po natin, ay hindi pa to pang langit. Kaya pag sinabi ng iba, pastor, pag ikaw ay nanampalataya, pinatawad ka ng Diyos, di ka na magkakasakit. Pinatawad ka ng Diyos. Hindi ibig sabihin na yung katawan na to ay katawan na pang langit. Panglupa lang po ito. Kukulubot yan. At darating yung panahon, ilalay ka din doon sa puti yung kumot, pero hinihigaan mo lang yung kumot. Tapos, nakasalaming ka pati. Mahaba nga lang. Depende kung anong gusto, kalahati o hanggang ulo lang. Depende pa sa kamatayan mo. Kapag ikaw ay nadurog-durog, isasara lang yon. Okay? O kaya, susunugin ka na lang. Tapos didikdikin yung balakang mo, tapos ilalagay sa urn. Tandaan niyo po, ayon sa mga nagsusunog, ang karaniwang natitira kapag sinunog yung katawan, yung balakang. Kaya nakalagay lang doon sa urn, balakang lang daw yun. Kaya lang po yung natitira, tapos dudurugin, bibigay sa iyo. Hindi pala sa'yo, patay ka na pala. Yung sa kamag-anak mo na lang. Kaya pag sinabi, basta, wala nang kasalanan. Pinatawad po yung kasalanan. Yung makasalanang ugali, umaandar pa rin dito. Yung po yung ginogrow mo sa buhay pananampalataya. Intindihan po natin. Kaya, kapag kayo, mapalad ka kapag nandito yung magulang mo. Bakit ang mga Christian parents ay they're so cruel, ayaw iparanas sa amin ng kasalanan? This is the reason. Kapag naranasan nyo yung naranasan po naming kasalanan, mahirap po siyang iwasan kapag na-born again kayo. Ini-struggle po yan. Let me give you an example. Tinatanong kami kung kami nagbisyo. Karaniwang kasi lalaki dumaan daw sa bisyo. Ito po yung pinagkaiba. Hindi ako nagbisyo. Nasarapan ako sa alak kahit kailan hindi. Yung iba, nag-struggle sila doon. Yung iba na nasanay nasarapan sa alak, kapag merong nagyayaya sa alak, alam mo yun, naglalaway sila, then they struggle. Alam mo yun? Hindi rin ako nag-struggle sa sigarilyo kasi hindi rin ako nasarapan sa usok. Hindi siya masarap.
Sabi nila masarap. Hindi ko maintindihan anong masarap. Hindi ko po siya, kasi kaparehas lang siya nung sinusunog kong dahon doon sa likod ng bahay. Sabi ko, magkaparehas naman sila. Anong masarap doon? When you struggle with it, kapag nakuha nyo yung addiction nun, pagka na-save kayo at iiwasan nyo na yung mga vision nyo, you struggle with that. Hanggang tatakutin ka ng doktor, hindi ka pala sasabihin ng doktor, masisira yung lungs mo. Actually, meron na doon sa pakete ng sigarilyo. Alam mo yun, nasunog yung baga. Pero dahil addict ka na sa sigarilyo, gusto mo pa rin yun. That's why yung Christian parents, huwag ka mong gagawin yan kasi mag-i-struggle ka at mahihirapan ka, isa masisira pa yung buhay mo dahil doon. Intindihan po natin, we have different struggles. Nung high school ako, hindi yun ang struggle ko. Ang struggle ko, pag may nag-dribble ng bola, tapos yung kapatid ko, sabi na, ipump mo yung tubig, alam mo yun, pinapump mo yung tubig, tapos yung kapitbahay mo, dinidribble doon sa harapan ng gate namin na malaki yung bola. But, tapos sabi ng ate ko, lakasan mo pa yung tubig. Kasi wala kaming jetmatic, siyempre. Kaya automatic ipapump mo lang yun. Sige, nalakasan mo pa dahil yung mabula. Si ate ko naman, kailan ba matatapos to? Alam niyo, you have some different struggles. Siguro kung di ako marunong naglaro ng basketball, di ko struggle yun. Alam niyo po yun? Lalo na kapag bola ng volleyball yun nandun sa likod, di bang usapan na lalo yun? Buti walang volleyball na ito sa amin. But you have to struggle. Kung hindi mo naranasan yung struggles na yun, you won't have pagtanda po ninyo. Kaya yung mga parents nyo, mapalad kayo kung nasa Christian home kayo. Huwag ito, kahit na puro do's and don'ts yan, hindi na nila mapaliwanag sa inyo. They're saving you for struggles in the future. Tapos magagalit kayo sa kanila. Bakit sila? Pag tumanda kayo, tanungin yung struggle nun. Sasabihin niya sa'yo. Bakit tayo magasgasan yung bata kayong babae, ayaw magasgasan yung legs, yung lalaki wala silang pakialam kahit magsugat no? But yung babae, ayaw nilang magasgasan. Iba yung usapan kasi, pagka sa lalaki, sige kahit na magsugat-sugat yan, gamutin lang natin ng penicillin tsaka betadine, let it go. They want to protect you from certain things. Alam yung mga struggles na yun? And you will thank your parents pagtanda ninyo. Thank you, at iningatan niyo ako sa ganong bagay. Sa compound namin, iningatan ako sa alak. Kahit lahat sila na nandun. Ayoko uminom ng alak, pero lasenggo lahat sila. Huwag niyo painumin si Bob. Kakaiba ako, no? Huwag niyo painumin si Bob, tapos uminom sila lahat. They're different struggles. Kaya sa ministry ng Panginoon, God is using your parents to share the gospel sa inyo, and they're trying to protect you from more struggles. And when you go out sa atin mga mananampalataya, Pastor, ang dami mga struggles sa ministry. Yes, but we have to continue whatever it is. There might be some closing doors, there will be open doors kung saan tayo ilalagay ng Diyos. May mga difficulties, yes, kamukha ni Paul, but God will bring you sa ministry na gusto kanya maging higit kang kagamit-gamit. Alangin po tayo. Panginoon, salamat for this story. Kung isi-shortcut lang yung kwento, sana wala na to. Kakadagdag lang. Pero nais niyong ipakita sa amin that when you promise things at sinabi ng inyong mga salita at malinaw, mangyayari at mangyayari. Mga bagay na sinabi nyo sa mga salita ninyo as a promise, it will happen. When a promise of negative ang mangyayari, pag di kami sumunod sa inyo, it will happen. Dahil kayo ang soberanong Diyos, nakakaalam ng past, present, and future, at kayo rin ang higit na makapangyarihan na mag-iingat sa inyong mga kanakan o kung tatapusin yung aming mga buhay in due time. Kayo, O Diyos, ang makapangyarihan. Kaya hiling namin na sa kwento ng mga buhay po namin, ipakita sa amin, O aming Diyos, how we would follow and obey you. At tulungan niyo kami na makasunod nga kami sa inyong mga salita. Tulungan din po yung mga anak namin, yung mga dumadalo dito na wala pang pananampalataya. Kayo po yung tumulong sa kanila. Help them, give them faith.
Give them repentance upang sila po'y humakbang sa pananampalataya. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen.